Firefight tactics that actually work. Mga taktika sa labanan. Isipin ito, ang nakabibinging dagandong ng putok ay dumurog sa katahimikan ng gubat. Ang iyong puso ay tumitibok sa iyong dibdib habang ang adrenaline ay dumadaloy sa iyong mga ugat. Makapal ang hangin sa amoy ng pulver at mabangong amoy ng takot. Ito ang katotohanan ng labanan, isang magulong symphony ng kaguluhan, katapangan, at split-second na mga desisyon. Sa teatro ng digmaan na ito, kung saan ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa balanse, ang karunungan sa mga diskarte sa pakikipaglaban ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at pagkatalo. Ngayon, sinisiyasat natin ang sining ng pakikipaglaban, mula sa mga karanasan ng mga sundalong nakatitig sa kamatayan sa mukha, mula sa mga sinaunang Spartan hanggang sa mga modernong mandirigma ng Philippine Army. Nahaharap ka man sa mga rebelde sa kagubatan ng Mindanao o lumalaban sa pananambang ng mga terorista, ang mga kasanayang matututunan mo dito ang iyong lifeline. Tuklasin namin kung paano gumalaw at mag-shoot bilang isang magkakaugnay na unit, kung paano lampasan at daijin ang iyong mga kaaway, at kung paano gamitin ang lupain para sa iyong kalamangan. Ito ay hindi lamang isang aral sa mga taktika, ito ay isang aral sa kaligtasan ng buhay. Ang kaalaman na makukuha mo dito ay maaaring magligtas ng iyong buhay at buhay ng iyong mga kasama. Kaya, makinig ng mabuti, matutong mabuti, at maghanda upang maging mga master sa larangan ng digmaan. Ang larangan ng digmaan ay isang hindi mapagpatawad na crucible, kung saan ang espiritu ng tao ay nasubok sa mga paraan na hindi maaaring kopyahin ng ibang karanasan. Hindi ito ang simplistic, puno ng aksyon na senaryo na kadalasang ipinapakita sa mga pelikula. Ang digmaan ay isang komplikadong symphony ng horror, drama, at kabayanihan, kung saan ang mga emosyon ay tumataas at ang mga buhay ay nasa balanse. Isipin ang hilaw na takot habang ang isang kasama ay nahulog, ang kanilang katawan ay nawasak ng fire ng kaaway. Isipin ang napakalaking sakripisyo ng isang sundalo na itinapon ang sarili sa isang granada para iligtas ang kanilang koponan. Isipin ang hindi natitinag na kabayanihan ng dalawang nag-iisang nakaligtas, lumalaban sa napakaraming pagkakataon at tumatangging sumuko. Ito ang tunay na katangian ng digmaan, isang magulong interplay ng moral, pisikal, at emosyonal na mga puwersa. Ang mga sundalo sa buong mundo, mula sa mga larangan ng digmaan ng Europa hanggang sa mga gubat ng Asia, ay nahaharap sa katulad na mga pagsubok. Nasaksihan nila ang hindi maisip na mga kakilakilabot, nakipaglaban-laban sa mga panatikong kaaway, at nagdalamhati sa mga nahulog na kasama. Tulad ng magigiting na Gurkha ng Nepal, nakilala sa kanilang nakakatakot na kukri na kutsilyo at hindi natitinag na katapatan, o ang Israeli Defense Forces, na nagtanggol sa kanilang bansa laban sa walang humpay na pagbabanta mula ng itatag ito, naiintindihan ng mga sundalong ito ang malupit na katotohanan ng labanan. Sa Pilipinas, ang ating mga sundalo ay may mahaba at makasaysayang kasaysayan ng kagitingan at sakripisyo. Nakipaglaban sila sa mga rebelde sa masukal na kagubatan ng Mindanao, tulad ng Scout Rangers na hinasa ang kanilang mga kasanayan sa hindi kinaugalian na pakikidigma, at ipinagtanggol ang ating mga isla laban sa mga dayuhang agresor. Ang mga karanasang ito ay humubog sa ating mga sundalo na maging mga batikang mandirigma, mga dalubhasa sa kanilang craft. Nagkamit sila ng karapatang tawaging eksperto sa sining ng pakikipaglaban. Sa kabanatang ito, susuriin natin ang mga pangunahing elemento ng maneuver combat. Fire and maneuver, fire at maniobra, ang coordinated na paggamit ng firepower at paggalaw upang makakuha ng isang kalamangan sa kaaway. Combat shooting, pamamaril sa labanan, mga diskarte para sa tumpak at mabisang pakikipag-ugnayan sa mga target sa ilalim ng fire. Cover and concealment, paggamit ng lupain at mga hadlang upang protektahan ang sarili mula sa fire ng kaaway. Formations under fire, pagpapanatili ng pagkakaisa ng unit at pagiging epektibo ng tactical habang inaatake. Susuriin din namin ang mga aksyon ng individual at pinuno sa panahon ng labanan, na iginuhit ang mga karanasan ng mga sundalo sa buong mundo na humarap sa mga katulad na hamon. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga prinsipyong ito at pagkatuto mula sa mga karanasan ng iba, mas may hahanda natin ang ating sarili para sa malupit na katotohanan ng labanan at madaragdagan ang ating mga pagkakataong mabuhay sa larangan ng digmaan. Fire and maneuver combat, labanan sa fire at maniobra.
Madalas na nakikita ng mga sundalo ang kanilang sarili na nakikibahagi sa maneuver combat, isang estilo ng pakikidigma na pinapaboran ang pag-outsmart sa kaaway kaysa sa malupit na puwersa. Isipin mo ito bilang isang tugma ng chess, kung saan madiskarteng ipoposisyon mo ang iyong mga pyesa para atakihin ang mga kahinaan ng kalaban, sa halip na basta-bastang maningil pasulong. Ito ay kaibahan sa attrition warfare, kung saan itinatapon ng magkabilang panig ang lahat ng mayroon sila sa isa't isa, umaasang mapapagod ang isa. Execution of fire and maneuver. Pagpapatupad ng fire at maniobra. Ang dalawang pangunahing elemento ng labanan ay fire at maniobra. Para silang dalawang panig ng iisang barya, ang bawat isa ay umaasa sa isa't isa. Ang protection na fire mula sa iyong mga kasama ay nagbibigay daan sa iyo na makakilos ng ligtas, habang ang iyong paggalaw ay nagdadala ng iyong lakas ng putok upang malabanan ang kaaway. Hinahayaan ka ng dynamic na duo na ito na samantalahin ang mga kahinaan sa posisyon ng kalaban, na nagbibigay sa iyo ng tactical na kalamangan. Fire and observe, rush and cover. Sa init ng labanan, napakahalagang magpaputok at pagkatapos ay magmasid. Ang tuloy-tuloy na pagpapaputok ay ginagawa kang nakatigil na target, lalo na kung nagpapatakbo ka ng machine gun. Tandaan, gustong-gusto ng kaaway na makuha ang kanilang mga kamay sa iyong armas. Kaya maging matalino at magpalit ng mga posisyon pagkatapos magpaputok. The rush. Ang rush. Ang isang karaniwang taktika ng pagmamaniobra ay ang rush. Ito ay nagsasangkot ng mabilis na paglipat mula sa isang sakop na posisyon patungo sa isa pa. Magsimula sa pamamagitan ng paghiga, pagkatapos ay dahan-daang itaas ang iyong ulo upang piliin ang iyong susunod na pwesto. Mabilis na ibaba ang iyong ulo, ipasok ang iyong mga braso, at dalhin ang isang paa pasulong. Sa isang mabilis na paggalaw, itulak ang iyong sarili gamit ang iyong mga braso at bumangon sa iyong mga paa. Tumakbo sa iyong bagong posisyon, itanim ang iyong mga paa bago tumama sa lupa. Bumagsak pasulong, pinapagaan ang iyong impact gamit ang iyong rifle, pagkatapos ay gamulong sa iyong tagiliran. Ilagay ang iyong rifle butt sa baluktot ng iyong balikat, at gamulong sa isang posisyon ng pagpapaputok. Ang buong proseso ay dapat tumagal ng hindi hihigit sa 3 hanggang 5 segundo, tinatanggihan ang oras ng kaaway na ay target ka gamit ang kanilang automatikong fire. Ang pagtutulungan ng magkakasama ay mahalaga sa panahon ng mga maniobra na ito. Palaging magbigay ng cover fire para sa iyong mga kaibigan habang nagbabago sila ng posisyon, at hindi kailanman gumagalaw nang walang nagbabantay sa iyong likod. Ang koordinadong pagsisikap na ito ay magpapanatili sa kalaban na sugpuin at matiyak na ang lahat ay mananatiling ligtas sa kaguluhan ng labanan. Shooting at targets. Pamamaril sa mga target. Ang pagbaril sa mga target ay nangangailangan ng kombinasyon ng mga kasanayan, kabilang ang paghahanap ng mga target at tumpak na pakikipag-ugnayan sa kanila, nakatayo man sila o gumagalaw. Locating targets. Paghanap ng mga target. Hindi tulad sa mga pelikula kung saan ang kalaban ay maginhawang nagpapakita ng kanilang sarili, sa totoong labanan, gagawin ng iyong mga kalaban ang lahat ng kanilang makakaya upang manatiling nakatago. Alam nila kung gaano katumpak ang putok ng isang sundalo, ngunit gaano man sila kahusay magtago, dapat mo silang mahanap. Mayroong 3 pangunahing paraan upang mahanap ang iyong mga target. Observation, pagmamasid, tumingin sa pinanggalingan ng putok ng baril. Makakuha ng kislap ng liwanag o isang flash ng muzzle, at nahanap mo na ang iyong target. Fire, kung ang kalaban ay isang batikang veterano, maaari silang maging maingat tulad mo. Ang pagpapaputok sa kanilang malamang na mga posisyon ay maaaring makapukaw sa kanila na gumanti ng putok, na nagpapakita ng kanilang lokasyon. Movement, paggalaw, habang nagbibigay ng cover fire para sa iyong mga kasamang sumusulong, bigyang pansin kung saan nagmula ang fire ng kaaway. Engaging targets. Himukin ang mga target sa sandaling makita mo ang mga ito, maliban kung mayroon kang mga partikular na order na gagawin kung hindi man. Makakatagpo ka ng 3 uri ng mga target, nakatigil, mabagal na gumagalaw, at mabilis na gumagalaw. Ang mga nakatigil na target ay maaaring gawin gamit ang mga sanggunian o pagpuntirya ng mga punto. Dahil madalas silang nakatago, ang paghahanap sa kanila ay kasing halaga ng pagtama sa kanila. Ang paglipat ng mga target ay mas madaling makita, ngunit ang kanilang paggalaw ay nagpapahirap sa tumpak na layunin.
Karaniwang gumagalaw ang mga kaaway sa pamamagitan ng pagmamadali mula sa cover hanggang sa cover. Habang nagmamadali sila, nagiging target silang mabilis na gumagalaw, ngunit sa simula at pagtatapos ng bawat pagmamadali, bumagal sila, na nagiging vulnerable sa iyong mahusay na layunin ng fire. Para makipag-ugnayan sa gumagalaw na target, gamitin ang single lead na paraan. Iposisyon ang trailing edge ng iyong front sight post sa gitna ng target. Automatikong nagsasaayos ang paraang ito para sa distansya, anggulo, at bilis ng target. Kapag nahaharap sa maraming target, unahin ang pinakakagyat na banta, kadalasan ang pinakamalapit. Pagkatapos, mabilis na ilipat ang iyong fire sa natitirang mga target bago sila makahanap ng cover. Battle Shooting Techniques. Mga pamamaraan sa pamamaril sa labanan. Sa real-world na labanan, ang mga target ay bihirang manatili. Ang mga kalaban ay sumusugod sa pagitan ng cover, panandali ang mga target na dapat mong i-neutralize. Parang isang high-stakes shooting gallery kung saan lumalaban ang mga target. Upang makabisado ang hamon na ito, gumamit ang mga sundalo ng tatlong diskarte sa pagbaril sa labanan, sinasadyang putukan, snap shooting, at mabilis na fire. Deliberate fire, ginagamit ang pamamaraang ito laban sa mga nakatigil na target o kilalang posisyon ng kaaway, lalo na sa malalayong distansya. Isipin ito bilang isang maingat na naglalayong shot sa isang sniper competition. Maglaan ka ng oras, humigit kumulang 5 round kada minuto, para mahanap ang perpektong posisyon, makakuha ng malinaw na larawan sa paningin, at pigain ang trigger. Ang nakadapa na posisyon ay nag-aalok ng pinakakatatagan para sa diskarteng ito. Snap shooting, kabilang dito ang pagkuha ng mga solong shot sa mga target na lumilitaw ng maikli at hindi inaasahan, tulad ng isang jack-in-the-box na lumalabas. Mayroon kang ilang segundo lamang upang mag-react, magpuntirya, at magpaputok bago mawala ang target. Ang mabilisang reaksyon na pagpapaputok na ito ay mahalaga sa malapitang labanan, kung saan hindi mo alam kung kailan o saan lilito ang kalaban. Rapid fire, mabilis na fire, ito ay isang tuloy-tuloy na stream ng mga putok na pinaputok sa malapitan laban sa malinaw na nakikitang mga target. Ito ang diskarteng pinili para sa mga pagsalakay, kung saan kailangan ng napakaraming lakas ng putok. Isipin ng isang SWAT team na lumalabag sa isang pinto at neutralisahin ang mga banta. Sa sitwasyong ito, madalas kang lumuluhod o nakatayo upang mapanatili ang kadaliang kumilos. Ang pagbuo ng isang ritmo ay nakakatulong sa iyong kontrolin ang iyong paghinga, tumpak na layunin, at maayos na magpaputok. Snap shooting techniques. Habang gumagalaw ang kalaban sa pagitan ng cover, umaasa ang mga sundalo sa snap shooting para mapabagsak sila. Ang diskarteng ito ay ginagamit para sa mga sorpresang target sa iba't ibang distansya o para sa mabilis, epektibong fire sa malapitan, 15 metro o mas mababa. Mayroong dalawang pangunahing pamamaraan ng snap shooting. Aim, ang iyong nagpapaputok na mata ay tumitingin o sa ibabaw lang ng rear sight aperture, gamit ang front sight post upang itutok. Nagbibigay daan ito sa iyo na makipag-ugnayan sa target ng tao sa 25 metro o mas kaunti sa loob ng 1 segundo. Pointed, sa iyong rifle sa iyong tagiliran at nakabukas ang magkabilang mata, umaasa ka sa instinct at peripheral vision upang ihanay ang iyong rifle sa target. Ito ay epektibo para sa mga target na 15 metro o mas malapit, at maaari ding gamitin upang paunang ituon ang malamang na posisyon ng kalaban bago sila lumitaw. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga diskarte sa battle shooting na ito, nagiging mas versatile ka at epektibong sundalo, na may kakayahang umangkop sa anumang sitwasyon ng labanan. Cover and concealment during a firefight. Ang pag-unawa sa pagkakaiba sa pagitan ng cover at concealment ay mahalaga sa isang labanan. Cover nagbibigay ng proteksyon laban sa fire ng kaaway, habang concealment tinatago ka lang sa paningin. Isipin ang cover bilang isang kalasag at concealment bilang isang pagbabalat kayo. Kabilang sa mga halimbawa ng cover ang matibay na puno ng kahoy, makapal na konkretong pader, at mga bante ng lupa. Gayunpaman, hindi lahat ng nagtatago sa iyo ay cover. Ang isang puno ng saging, halimbawa, ay hindi makakapigil sa isang bala, o ang isang batang puno ng nyog o guwang na mga blok ng konkreto. Kahit na ang isang patay na puno ay maaaring mapanlinlang, dahil ang mga bala ay madaling tumagos sa tuyong kahoy nito.
Maging maingat kapag gumagamit ng mga bato bilang cover, dahil ang mga splinters mula sa mga tama ng bala ay maaaring magdulot ng mga pinsala. Pinuprotektahan ka ng perpektong cover mula sa parehong mga paputok at maliliit na armas habang nagbibigay daan sa isang malinaw na tanawin ng larangan ng digmaan. Dapat din itong magbigay ng sapat na espasyo para makapagmaniobra at magamit ng epektibo ang iyong mga armas. Kapag kumukuha mula sa cover, subukang mag-shoot sa paligid o sa pamamagitan nito, sa halip na sa ibabaw nito. Iwasang ilagay ang iyong rifle barrel sa cover, dahil maaari itong makaapekto sa katumpakan. At tandaan, ilantad lamang ang halos lahat ng iyong katawan kung kinakailangan upang maiwasan ang pagiging madaling puntirya. Ang concealment, sa kabilang banda, ay pinakamahusay na ginagamit para sa maikling panahon sa panahon ng isang labanan. Ang pananatiling nakatago ng masyadong mahaba ay nagpapataas ng panganib na matuklasan. Kung mapansin ka ng kalaban, isang bala ay maaaring patungo sa iyo sa isang kisap mata. Bukod sa mga puno, ang mga likas na katangian ng lupain tulad ng mga depression, tagaytay, at mga kanal ay maaaring mag-alok ng mahusay na cover. Tulad ng mga revolusyonaryong Pilipino na ginamit ang bulubunduking kalupaan sa kanilang kalamangan sa panahon ng Rebolusyong Pilipino, maaari mong gamitin ang kapaligiran upang madagdagan ang iyong pagkakataong mabuhay sa isang labanan. Individual actions during a firefight. Mga individual na pagkilos sa panahon ng firefight. Ang mga ito ay sinubukan at nasubak na mga diskarte na ginagamit sa hindi mabilang na mga pagtatagpo. First shot reaction, unang putok reaksyon. Kapag tumunog ang unang shot, ihulog kaagad sa lupa. Suriin ang sitwasyon at tukuyin ang pinagmulan ng fire. Seek advantageous positions, maghanap ng mga mahusay na posisyon, maghanap ng isang mas mahusay na posisyon upang maniobrahin. Ang mataas na lupa, tulad ng mga burol na ginamit ng mga gerilyang Pilipino noong ikalawang digmaang pandaigdig, ay kadalasang nagbibigay ng tactical na kalamangan. Stay calm and focused, manatiling kalmado at nakatuon, panatilihin ang isang malinaw na ulo at sundin ang iyong pagsasanay. Ang pagkasindak ay maaaring humantong sa mga pagkakamali. Avoid friendly fire, iwasan ang friendly fire, huwag magpaputok kung ang isang kasama ay nasa harap mo. Fire only at visible targets, fire lamang sa mga nakikitang target, huwag mag-aksaya ng bala sa pagbaril ng walang taros. Maghintay hanggang magkaroon ka ng malinaw na target. Follow commands, sundin ang mga utos, makinig sa mga tagubili ng iyong pinuno at tumuon sa iyong nakatalagang sektor ng fire. Control your nerves, kontrolin ang iyong mga nerbiyos, ang nerbiyos ay maaaring makapinsala sa iyong paghuhusga at pigilan ka sa pagdinig ng mga utos. Manatiling kalmado at nakatutok. Utilize cover, gamitin ang cover, kahit na sa init ng sandali. Laging humanap ng cover upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa fire ng kaaway. Avoid clustering, iwasan ang clustering, huwag magsama-sama sa isang lugar, dahil maaaring maalis ng isang granada ang iyong buong grupo. Conserve ammunition, magtipid ng mga bala, fire sa semi-automatic mode upang maiwasan ang pag-aaksaya ng mga bala. Change positions frequently, madalas na baguhin ang mga posisyon, ang pananatili sa isang lugar ng masyadong mahaba ay ginagawa kang madaling target. Gumalaw ng mabilis at hindi mahuhulaan. Move swiftly, ilipat ng mabilis, kapag nagbabago ng mga posisyon, gawin ito ng mabilis at mahusay. Tandaan, ang oras na ginugol na nakalantad ay ang oras na ginugol na mahina. Focus on the enemy, tumutok sa kaaway, huwag hayaang makagambala sa iyo ang mga iniisip tungkol sa pamilya o mga mahal sa buhay. Ang iyong pagtuon ay dapat manatili sa kalaban. Fight with determination, lumaban ng may determinasyon, ibigay mo lahat. Ang isang masiglang labanan ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Maintain weapon control, panatilihin ang kontrol ng armas, huwag magpanik kung ang iyong armas ay hindi gumagana. Alisin ang isyu at magpatuloy sa pakikipaglaban. Stay together, manatiling magkasama, panatilihin ang pagkakaisa ng unit at huwag mawala ng pagsubaybay sa mga miyembro ng iyong koponan sa kaguluhan. Vary your stance, ibahin ang iyong paninindigan, habang ang posisyong nakadapa ay nag-aalok ng pinakamaraming proteksyon, huwag manatili dito sa lahat ng oras. Lumuhad paminsan-minsan upang masuri ang sitwasyon. Aim for the head, sipatin ang ulo, ang mga headshot ay mas malamang na mawala ng kakayahan ang kaaway kaagad.
Change magazines quickly, mabilis na mag-change magazine, laging maghanda ng extra magazine at magsanay ng mabilis na pag-reload. Request cover fire. Humiling ng cover fire, kung kailangan mong lumipat, humingi ng cover fire. Huwag magmadali kung hindi ka makatanggap ng tugon, at panatilihing mahina ang iyong boses upang maiwasan ang pag-alerto sa kaaway. Crawl when possible, gumapang kapag posible, ang pag-crawl ay ang pinakaligtas na paraan upang gumalaw sa ilalim ng fire, kahit na ito ay mas mabagal. Prepare for the gruesome, maghanda para sa kakilakilabot, ang digmaan ay brutal. Maging handa para sa paningin ng mga pinsala at kamatayan. Stay vigilant after battle, manatiling maingat pagkatapos ng labanan, maaaring magtangka ang kaaway ng ganting pag-atake, kaya manatiling alerto kahit na tila tumigil na ang labanan.